Mayor Alice Go ng Banban Tarlac, espiyang tanim nga ba ng China? Bago po natin pag-usapan yan mga tagapanood, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Muli po ako inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin niyang babasahin at pupusuan. At ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel Leaders TV. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at this time, ito po ay tungkol sa controversial na mayor po ng Bamban na walang iba kundi itong si Alice Guo. So kanina, may nakita po akong isang vlog tungkol sa kanyang kapatid na di umano ay nagsalita na daw ngayong araw. So in-upload po ito ng isang vlogger na PH Showbiz Update. So marami po ang nagtatanong kung may katotohanan daw ba yung nilalaman na video ng nagsasalita po na babae doon, which is Sheila Lial Guo daw. So ngayon kaklaruhin po natin ang tungkol dyan. Okay? Pero ano po ba muna yung nilalaman ng naturang video na di umano ay pag-amin at pagsasalita umano ng kapatid nitong si Alice Guo. So isa-summarize na lang natin. Sabi doon sa video, lumaki daw sila ng ate niya sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ito daw ang pinakamahirap na lugar sa China at kadalasan daw ang triad ang nagpapatakbo ng bayan nila. Ang triad daw ay isang syndicate sa China, kung may yakuza daw ang Japan, sa China naman ay may triad, pero madiskarte daw ang ama nila at dun siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din daw sila, kaso sa maling paraan. Noong 2018 umano, lumapit daw ang government Chinese sa triad at meron daw silang pinag-usapan. Sa gitna daw ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi umano ng government, what if magtanim umano sila ng sleeper cell or agent or espiya sa Pilipinas? Pero hindi daw dapat Chinese. Government daw ang nagpadala dito in case na mahuli dito na papasok umano ang triad at aakuin nila ang sala. Just in case worse comes to worse daw, at magkabukingan kapalit daw nito ay ang pagpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hawakan ng sleeper agent or spy. Bahala numano ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon daw ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot daw ng government ng China dahil wala din namang kakayahan daw na mag-train ang triad members or MSS ang mamamahala dito. So ang MSS daw ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan daw niya sa tatay nila at sila daw ang pinabolunteer at doon daw nagsimula ang training ng ate nila na si Alice. Sinama daw siya sa training as i-backup just in case na may mangyari daw sa ate niya. 2 years training daw at mahirap daw maging espiya. Ang pinaka-challenge daw nila ay mag-aral ng Tagalog. So kung pansin nyo daw sa hearing, may punto daw si Alice kasi nga daw Mandarin talaga ang native language nila. Fast forward, madali daw mauto ang mga Pilipino, pera lang daw ang katapat. 2020 daw pinadala si Alice sa Bamban at dito na nila plinano ang maging mayor si Alice sa Bamban, isang maliit na munisipyo para hindi daw halata ng Philippine government. Nakakagulat yung gantong balita mga tagapanood, no? Nakakaalarma po. Biruin nyo, isang espiya. Kung totoo man po mga tagapanood, isang espiyang tanim ng China magiging mayor po ng isang bayan, 'di ba?
paano na lang po yung mga iba pang itinanim ng mga China dito? Ha? Nangangahulugan po ito mga tagapanood na baka isang araw magulat na lang tayo. Yung bansa natin pinamumunuan na po ng China. Wala na pong mga Pilipinong humahawak na mataas na katungkulan sa gobyerno at puro mga Chinoy na. 'Di ba? Nagawa nila sa isang bayan mga tagapanood, malabong hindi nila magawa sa iba pa pong bayan. Ba? Katulad na sinabi nito ni ng kapatid ni Mayor Alice Go na masyadong uto-uto daw po yung Pilipino. Konting pera lang, nabibili na kaagad yung Pilipino. Grabe po mga tagapanood, no? Pinatunayan naman po nila yan, mga tagapanood. Biruin mo, Pilipino ang kalaban nito ni Mayor Alice Go. Tubong Pilipinas talaga. Pero natalo niya po. Nabaguhan lang siya sa politiko at di siya kilala. 'Di ba? Ano po yung ginawa niyang mahika? Kung hindi po ginamitan ng pera, ano po yung ginawa niya? Pagkakilala ng tao, pasikatan niya sa mga tao, malabo po atang mangyari yan mga tagapanood. Alam naman po natin na dito sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, umiiral yung bayaran, umiiral yung pera. Given po yan mga tagapanood. Kaya nga po maraming nagpapatayan sa politika, makapwesto lang dahil po dyan sa usaping pera. Kailan po kaya magbabago yung Pilipino? 'Di ba? Na hindi po sila titingin doon kung magkano yung naibigay ng isang politiko. Bagkus titingnan po nila yung magagawa, yung kayang gawin ng isang politiko sa kanilang bayan. Hindi po ba tayo matututo katulad nito sa nangyari na to? Kung totoo man ito, na dahil lang sa pera, naging mayor siya. Ba? Tapos bandang huli, malalaman po natin, tanim siya ng China. Oh. Paano na lang yung mga malalaking negosyante na may hawak dito sa Pilipinas? Paano po natin masasabi na hindi rin sila tanim ng China? Di ba po mga tagapanood? Mahirap po yung ganyan na parang hahawakan tayo sa leeg na makukontrol tayo dahil lang sa pera. Dapat po, panahon na. Panahon na po mga tagapanood. Lalo na po sa mga mabababang uri, lalo na po sa mga nasa laylayan katulad ko na mahihirap na Pilipino. Panahon na po siguro para maging iayos po natin at ituwid po natin yung ating bansa. Sa paano pamamaraan po mga tagapanood? Sa pamamagitan po ng pagpili ng tamang politiko. Huwag po natin daanin sa pera-pera mga tagapanood. Dahil pagdating nung araw, lugi tayo eh. Daanin po natin ito mga tagapanood doon sa galing at kaya nilang manilbihan ng tama at tapat sa ating bansa. At hindi yung kung magkano yung laman ng sobre na kanilang ibinibigay. Sana po natuto na tayo dito kay Mayor Go. Sa lahat ng bayan na mayroong tatakbo dyan, dapat kilalanin po nating mabuti kung sino yung politikong tatakbo sa atin dyan. Baka mamaya, nasingitan, napasukan na rin po tayo ng mga tanim ng ibang bansa. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.